Meron akong papakita sa inyo dito mga buddy. So ito na lang natitira sa ating albino gapicoy ribbon. And malapit na rin itong mag-anak. Nakikita niyo yung tiyan, napakalaki na. Hindi natin, sana hindi ma-stress. Gusto ko lang pakita sa inyo kung gaano kalaki. Ayan o, ang taba ng ating albino gapicoy ribbon. Yo, what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. For today's video, nakapag-vlog din tayo mga buddy. And simulan na agad natin dito. Copy farm update pala tayo ngayon ulit. And dito sa mga tank, kung nakikita nyo mga buddy, is malinis na. Ito na lang yung kulang taas. Yan yung ginawa namin for the whole week na hindi tayo nag-vlog. Medyo busy kasi tayo. Marami tayong ganap sa last week actually, and then ngayon na week. So ayan, nalilisa na pala nila Baderoter. Ayan. So prepare yan para sa mga upcoming na i-groom natin mga buddy. So yan yung ating mga 12x8x12. Dito is mga Enler. Yung mga topside pa rin natin. Yan na lang yung titira sa ating gino-groom. Ayan, yung mga singga natin is pinull out natin mga buddy kasi yung iba is nasira, yung iba naman is ginawa na natin breeder. Tapos dito sa taas, meron tayong ginugroom dito na RDSS. Pause ko muna buddy, papailawin natin. See ya! So ayan, balik tayo mga buddy. Ayan, mila na. Papakita natin yung mga ginugroom natin dito. So dito meron tayong mga RDSS. Ayan o. So, nag-groom ulit tayo dito ng mga RDSS mga buddy. Ayan, puro RDSS. Puro dragon. Ayan, mga groomable na dragon. Ayan, mga RDSS. Ito, juvenile. Ayan, mga jubi. So, ilan ba ito lahat? 3, 6, 8, 16 pieces na mga dragon mga buddy yung gino-groom natin dito sa taas. Lahat yan, dragon yan dito lahat. Sa baba naman, papakita ko rin sa inyo yung ating bottom sword na adult size na to mga buddy and ready for show. Kaya naman yung sword, napakahaba. Lapit natin para makita nyo ng maigi. Mailap lang to mga buddy kasi dito yung tank na nilagyan natin sa kanya. Same din dito, bottom sword. Dito meron tayo top sword na napakalaki yung katawan. Actually, jubi size pa to mga buddy. Pero nakikita nyo, napakalaki ng katawan. Bruskong Brusko. Hey. Dito lahat is puro top sword na. And meron tayong panglaro dito. Ito para sa juvenile category. Ayan. Ayan, nakikita nyo, napaka-solid dito mga body. Saktong-sakto yung edad niya for juvenile. And meron din tayo ditong sub-adult. Ito naman for sub-adult. Ready for show. Ayan, top sword natin. The rest is open category. Ito, pang open category ito mga body. Ayan, open category to. Laki na ng sword, ang haba ng sword. Ayan, for open category yan mga buddy. Sa baba naman is meron tayong mga ABT. Ayan, meron tayong blue topaz na material grade naman siguro to. Ito, groomable. Ito, pastel. Ayan, HB pastel. Ano pa ba dito? Ito, lahat mga HB pastel. Ito, may Moscow tayo dito. Ito, mga HB pastel. Ayan, puro HB pastel na. Sa baba, hindi pa pala nalinisan to sa baba. And meron tayong mga ABT dyan mga buddy. At dito rin sa baba is meron din tayong dragon na sobra dun sa taas. And dito natin nilagay yung mga half moon din to mga buddy. Ayan o. Half moon. Yung ibang tank naman is
walang laman. Meron pa nag-leak dito isa. Re-repair natin ulit. Tapos dito tayo sa mga maliliit na grooming tank. Yan, papakita rin natin yung laman. Since matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload, kaya papakita natin yung mga ginugroom natin dito. So far, yung nag-groom pa lang natin dito is mga YKC pa lang. Ito, mga YKC na juvenile. Ito, blonde to mga body YKC na blonde. Maganda na itsura nito. Ayan, YKC na blonde. Same as dito. Ayan, mga YKC yan lahat, mga body. Ito, meron tayong white mosaic. Ayan, mga white mosaic. Dito, HB. Ito, wala na to. Mga materialis na lang to. Galing dun sa malaking tank. Sa baba, wala pa. Ito, meron din dito. YKC pa rin. Ito, mga juvenile size. YKC. Ayan. May namatay isa. Oh my God. Bakit? May dead isa. So, ayan yung YKC natin. So, nire-ready natin yan sila mga body para ilipat dun sa malaking tank. Pag meron na tayong Maselec na pwedeng i-groom for adult. And sa ngayon is dyan lang muna natin nilagay kasi para mabilis silang lumaki. Meron akong papakita sa inyo dito mga body. So, ito na lang natitira sa ating albino Gapicoy ribbon. And malapit na rin itong mag-anak. Nakikita niyo yung tiyan, napakalaki na. Hindi natin. Sana hindi ma-stress. Gusto ko lang pakita sa inyo kung gaano kalaki. Ayan o. Ang taba ng ating albino Gapicoy ribbon. So hindi na natin siya i-separate kasi baka ma-stress lang siya mga body. So dyan na lang muna siya. And meron ako nakuhang isang Coy red ears na female. Ayan, nag-iisa na lang din to sa kanilang batch. Ayan, red ears na fully red ears yan mga body. And hindi yan for sale, baka magtanong kayo. Meron din tayong mga male dito na red ears. So hanggang ngayon is pina-project pa rin natin yung ating red ears together with the albino Gapicoy ribbon na same batch, same line sa kanila. And hindi ko lang alam ba't hindi nag red ears. Baka ganun talaga sa red ears. Sa napansin ko din sa mga nagbi-breed ng ribbon na red ears is hindi lahat lumalabas talaga na red ears. Kumbaga rare sila sa kanilang strain. And hindi ko lang alam sa iba kung yung nagbi-breed kung lahat ba is red ears yung nilalabas sa kanila. Pero sa akin kasi is wala pa ako nakuha. Kung meron man, kalahati lang, hindi full. Kaya mahirap siyang gawin mga buddy. Kaya hindi pa rin tayo titigil sa pag-project yan hanggang sa mapalabas natin yung mga albino Coy red ears. Yan, na ribbon. Tapos dito is puro mga fry na lang dito. Meron tayong singa dito. Ayan, HB pastel, dito Moscow. Ayan, mga pang show lahat yung mga nandito mga buddy. Yung iba lang is yung Coy, pero mostly is Delta yung andito. Pinaprepare natin para sa dyan sa grooming tank. Meron din ako binibreed doon sa harap na mga Delta, which is para sa random grooming natin next month. Sana lang marami tayong makuha ng mga male. Tapos dito tayo sa grooming tank dito sa harap. Pakita ko na rin sa inyo ito mga buddy para meron tayong update. Sa taas, bagong tubig lang. So hindi ko muna nilagyan ng isda. Siguro cycle muna tayo ng 1 week. Saka natin ilagay. Pero wala, honestly wala pa tayong malagay dito. Maghahanap pa tayo. Gusto ko sana pea dirt. Sa ngayon is 5 lang yung napili ko na pea dirt mga buddy. Ito pa lang sila. Pero yung mga na-select natin is napaka solid din. Ayan o. Mga pea dirt natin na big body. And tenga na lang yung kulang mga buddy. Napaka solid na yung kanilang caudal and dorsal. Full platinum na din. Maganda itsura. Form napakaganda. Kuwang kuha dun sa breeder.
Yung teka na lang inaantay natin. Buti na lang is nag-room na agad natin kasi pag andun pa sila sa tub, probably magiging deform yun kasi sobrang boost speed yung pinapakain natin. Halos everyday nagtutubi tayo doon. Kaya mabilis silang lumaki. Yung nga lang, yung downside ng mga body, pag sobrahan kayo sa protein, lalo na yung tubig flakes na high protein talaga, mabilis humaba yung kanilang mga bones, kaya nade-deform sila kasi yung anong tawag dito, yung laman nila is matagal mag-develop, nauuna yung bones kaya nade-deform kasi hindi sabay yung paghaba ng kanilang katawan tsaka yung kanilang mga bones. Kaya yun yung sa nakikita kong disadvantage pag sobrahan kayo sa protein at pagpapakain ng live food. Kaya dapat balance diet lang. Meron kayong tubig, meron din kayong feeds, meron kayong at least one day na hindi kayo magpakain para makapahinga yung katawan nila sa pagkain ng live food. Kaya every Sunday wala kami pakain. Yun talaga yung routine namin dito. From Monday to Saturday boost feed yan. Pag Sunday wala tayong pakain mga buddy. Pero depende sa inyo. Yung cycle kasi namin is yun lang yung cycle namin dito sa farm. Every Sunday wala kayong pakain. Double purpose yan mga buddy. Kasi mostly nagpapaship kami ng Monday. Kaya wala tayong pakain ng Sunday para pag Monday is ready sila for shipping. And kahit wala tayong shipping, nakasanayan na kasi namin Sunday is rest day. So wala talagang pakain yun. So Sunday dito lang ako lang mag-isa. So depende na lang sa akin, papakain ako sa mga fry. Pero mostly wala talaga tayong pakain. Sa baba, meron tayong mga red lace tuloy, dragon pa rin. Ayan, mga red dragon. Eto, show grade to mga buddy, papakita ko lang sa inyo. Akyat natin. Ayaw kasi umangat. Eto siya. Diba? Solid na solid. So ayan, dito papakita rin natin dito. Yan yung mga laman ng ating grooming tank. Konting-konti lang mga buddy. Tapos dito na tab is meron tayo ditong mga HB Red. Sampulan ko kaya ng ating HB Red. Ito kasi mga buddy is juvenile size pa lang. Pero marami nang kumuha ng juvenile kasi sila na daw magpalaki. Depende na rin sa inyo yan, kukuha kayo. Kasi honest naman tayo dito sa farm. Sinasabi talaga natin juvenile is juvenile. So ayan yung ating mga HB Red na female. So hindi pa siya nagkauli mga buddy kasi juvie pa lang. Ayan siya. Tapos sa susunod na video is dito tayo. Pero tayo bakante dito isang tub. Lalagay naman natin dito is yung ating wild red cauliflower na same dito sa ating HB Red. Magkaiba lang yung kulay. Dito natin ihulog. Nasa mga 3 planggana yung mga buddy. Sa next video, yun yung gagawin natin. So, yun lang mga buddy. Quick update lang dito sa ating coffee farm. Tapos mamaya, continue natin yung vlog para sa susunod na episode. Doon tayo sa harap. Magkukuha tayo ng mga isda ng wild red. Separate natin. Hulog natin dito sa farm. So, yun lang mga buddy. Bye! Fish out!